Magandang araw. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa kalamansi. Ang kalamansi ay mahusay sa mga iba't ibang karamdaman. Alam nyo ba na 115 sakit ang kayang gamutin ng kalamansi? Ito'y mahusay sa mga walang ganang kumain, any type of hemorrhage, yung mga pagdurugo, katarata, ubo, TB, cancer, pamamaga, insect bites, any type of fever, mahusay yan, pamamaga ng lalamunan at iba pa. So para natin makuha ang ating gamutan dito sa kalamansi, ang gagawin natin, tayo ay mayroong mga palatuntunan. Ang paggamit nito ay di basta-basta uminom ng kalamansi, kundi lalo na sa mga serious cases, for those who are with serious illnesses. Ang kalamansi ay kailangan natin na gumamit nito. Halimbawa, ang target natin ay gumaling tayo within 20 days or 21 days or 30 days halimbawa. Ang gagawin po natin, mayroon tayong mga example na dapat natin gawin. Ang kalamansi ay haluan mo siya ng, kung gusto mong medyo matamis-tamis ng kaunti, pwede mo siyang haluan ng patamis tulad ng honeybee. Mahusay ang honeybee. Kaya lang, pagka ihalo mo siya sa kalamansi, dapat ay huwag kang gagamit ng mainit. So yung halimbawa, lalagyan mo ng tubig na katamtaman lang ang kalamansi, dapat huwag masyadong mainit para yung mga minerals at saka yung mga natural component ng honey ay hindi matunaw. Ayan, yan ang kalamansi. Ano po? So, bukod sa vitamin C, ay maraming makukuha na mga sekreto para gumaling ang mga sakit ninyo sa iba't ibang sakit sa katawan sa pamamagitan ng kalamansi. Halimbawa, kung gusto nyong maalis ang yung mga madidikit na plema, or kung gusto nyo naman maalis ang pagiging acidic, ang gagawin nyo sa kalamansi sa umaga, pagising nyo sa umaga ay kumuha kayo ng isang basong mainit as in super init na tubig at lalagyan ninyo, pipigan nyo 2 kalamansi. Ayan, magbabago ang kanyang chemical component. So, imbis na magiging acidic, pag sobrang init ang tubig at nilagyan mo pinatakan mo ng kalamansi, magiging alkaline. So, pag iinom ka ng tubig na mainit na mayroong kalamansi, yun ay magiging alkaline. Yung mga acid doon sa inyong bituka at sa dugo ninyo ay unti-unting matutunaw. Lamang, huwag ninyo itong gagawin na may laman ang tiyan, sapagkat pag may laman ang tiyan, hindi kayo matutunawan. So yung acid nyo sa inyong bituka, bababa. Ay pagka kayo ay kakain, kailangan natin ng napakaraming asido. Pagka uminom ka ng kalamansi na busog, hindi mo na magtatrabaho ang iyong digestive system, bagkos hintayin niya uli na magkaroon ng maraming acid ang inyong tiyan bago siya magtrabaho. Kaya dapat pag-iinom ng kalamansi na may mainit na tubig, ito ay walang laman ang tiyan. At doon naman sa may mga matitinding karamdaman, ang pag-inom ng kalamansi ay may bilang. Magsimula kayo ng 5. Dadagdag lang kayo bawat araw ng 5. Pag naabot nyo yung 30, plus 30 uli, and then bawas naman kayo ng 5, pabalik hanggang umabot ng 5. Kumbaga, 5. The second day, 10. The third day is 15. The fourth day is 20. The fifth day is 25. The sixth day is 30. And the seventh day is 30 uli. And then the eighth day is 25. The 9th day is 20. The 10th day is 15. The 11th day is 10. And then the 12th day is 5. Ganun po ang sekreto. Ulit-ulitin nyo lang yan. Pahinga lang kayo ng 3 araw. Ulitin nyo ng 3 o 4 na beses para ang inyong mga karamdaman ay gumaling. Ganyan po kahusay at kabisa ang ating paggamit ng kalamansi. So maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.